Ngayon po ay araw ng Linggo, March 1 at tayo po ay kukuha ng update tungkol sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa Middle East. At hindi naman po lingid sa kalaman nating lahat na napakaraming mga OFWs doon sa parting yon. Kaya kukuha tayo ng update mula sa ating mga kinaukulan. Kukumusta tayo kung ano ng mga nangyari doon at ano yung mga na-expect ng ating mga OFWs na assistance. Umpisahan po natin sa Dubai, Sec Hans. Ano nang latest sa nangyaring pagbobomba sa isang hotel doon? Meron bang mga Pilipino na nag-work doon? Ito yung sa bandang Palm Jumeirah, 4 ang injured. At we have been assured by the Dubai Police na wala pong Pilipinong nasaktan na kasama na nasaktan. Ang gagawin na lang po dito, yung mga maapektuhan sa empleyo kasi higit kumulang may mga 80 Pilipino po doon sa Fairmont nagtatrabaho. Fairmont yung hotel. At yun po, aalalayan namin sila, Sen, bigyan namin ng action fund, assistance, pantawid habang mahihintuan trabaho dahil natamaan po talaga yung hotel. Yung airport sa Dubai, tinamaan din ng bomba. Anong status ng airport sa Dubai? Completely shut down ba sila o Yes, half operational? Yes, sa buong pagkakaalam ko, Sen, naka-shutdown po yung airport, pati yung airspace, sa pagkakaalam ko rin po eh. So, we are also helping the OFWs there na nagtatrabaho sa airport. Patuloy po ang ating pagmamanman ng sitwasyon. Meron bang a certain place o shelter na pwede mapuntahan yung ating mga OFWs na ibigay lahat ng klaseng tulong na kailangan nila, whether medical or financial assistance or food or anything like that? Yes, Sen. Meron po yung ating, napuntahan nyo na po yun, Sen, yung ating MWO office. It's a compound. Malaki po siya. Pwede pong to take in a number of OFWs. Pero meron din tayo nakaantabay na facilities din. Sinabi nyo kanina, Sec, na shutdown yung airport, maging airspace ng Dubai. So, paano kung meron tayong mga OFWs or mga tourist doon sa Dubai na naipit ngayon at gustong umalis ng Dubai, paano sila? Ano mangyari sa kanila? This time of crisis, sanib puwersa po tayo. Pwede po natin tulungan yung mga stranded muna doon in partnership with the DFA. Meron ba tayong isang numero na para tawagan ng mga OFWs natin sa Middle East kahit saan sila sa mga bansang? Meron po, Sen, kay Sanib Puwersa po ng DMWO, kay Admin PY, 1348 hotline po natin. That's the one central number, 1348. 24/7 po yan. Yes po, Sen. Let's talk about land transport sa Dubai. Meron ba tayo naka-ready ng land transportation na para i-transport yung mga kababayan natin na gustong umalis muna sa Dubai, pumunta somewhere else, safe? Yes, Sen. In terms of land transport, pwede po. May mga bansang kaduktong ng UAE. Meron pong pwedeng routes na kung saan pwede sila makalikas. But of course, within UAE itself, may kalakihan din naman ng UAE. Pwedeng bumaba kasi ang Dubai sa bandang itaas, mas malapit ng konti sa Iran, kasama ng Sharjah, kung saan marami rin Pilipino. So, kung saan pwede rin po sila itawid doon land transport. Itong medyo nakaka-alarma din, Sec, yung sa Iran, at may balita na yung supreme leader ng Iran na nasawi doon sa nangyaring pagbobomba rin. Or domestic. Yung sa Iran, meron din tayong mga kababayan Pilipino doon. May standing directive ang Pangulo na tulungan ng OFW sa ng Sectes Lazaro at ng DFA. At sa kabilang na po ang Iran. As of this morning, nakausap ko rin po si Ambassador Manalo sa Tehran. At pigit kumulang less than 100 ng OFW sa Iran. And they are all safe. Abot kamay po tayo sa kanila para matulungan natin sila. Ang marami po doon, Sen, yung mga kasal sa Iranian. Over 500 po sila. Sa bilang ng embahada. Pero kasal sila, ibig sabihin may pamilya po sila doon kasama ng mga asawa. Parang citizen sila or green card holder, so to speak. Parang gano'n, Resident May alien mga sila. anak, may pamilya, well settled na po sila doon. Okay. So less than 100 po yung OFWs in Philippines. Ano po yung hardly hit na bansa sa Middle East sa ngayon sa inyo pong monitoring, Sec? Na sa ngayon concentrated din mga Pilipino, mga OFW doon. Sa ngayon, it appears to be UAE. But of course, yung nakikita nating imahe sa media is different from the reality, especially as asserted by the UAE authorities. Sa dinami ng attacks ay nasalag nila yung mga attacks pero merong mga nagland na mga drones at missiles
At ito nga yung nakita nating imahe ng hotel na nasusunog. Pero umaasa tayo na humupa ang sitwasyon na. Sa Qatar, meron tayo humigit kumuha ng 250,000 na mga OFWs at yan po ay tinamaan din ng mga pagbobomba galing sa Iran. Yes. Kumusta naman po yung mga OFWs natin doon? Yes, sa Qatar nakakaramdaman din kasi may mga military installations din po doon na kausap po natin yung labor attaché natin, ambassador natin doon at malinaw po na under control ang sitwasyon from the Qatari military side. Again, may nasasalag silang mga attacks doon. We continue to monitor the situation po, Chair Sen. Okay, so ang Qatar airspace at saka Dubai airspace parehong sarado. Halimbawa, lumala yung sitwasyon, palayo lang, dasal natin na wag. So is there any way na makalabas ng Qatar o Dubai ang mga kababayan natin? Open ba yung kanilang seaport or by land? Yes, and that remains an option po in both UAE and Qatar. Mula po nung nagsimula yung sigolot dito nung pag-atake ng mga Hamas sa Israel noong October 7, 2023, pinasuri na po ni Presidente yung contingency plan. May contingency plans po tayo, bawat bansa meron po sa Middle East. At kabilang na po dito yung exit points. Yung Saudi po, apektado rin ba? Kasi sa Saudi Arabia, meron tayong 813,000 mga OFWs doon. Meron nakaranas din ng attacks pero hindi kasing laganap ng UAE. Okay. At yung banta, hindi kasing laki as say Israel na may direct attack talaga. Yung sa Qatar po, isa po yan sa mga bansa dyan sa Middle East na hardly hit ng mga missiles galing sa Iran. Sa ngayon po ay pag-utahin namin sa Filipino community at sa embahada natin sa Migrant Labor Attaché, okay po at this stage. So anong pinaka-latest sa DFA, Yusek, doon sa mga nangyaring problema ngayon sa Middle East? Active po ang mga embahada nag-issue ng mga advisory starting on Friday. Yung mga embahada at konsulada sa Middle East, are they all ready and open at meron silang mga contingency plan in case mag-escalate yung gulo at sila ang magiging takbuhan, yung shelter ninyo, yung sa mga embahada at konsulada natin? Are they all ready to accept? I mean, usually, di ba, dyan nakalocate sa embahada yung mga shelters ng TMWs? Last week po, we sat down in view of this and also as a regular part of our function, tinitingnan po namin kung relevant, bago, kailangan baguhin. Okay, so, we did the ones with alert level at saka because nangyari itong sa Iran, chinek namin lahat ng mga contingency plan nila at saka yung meron silang contact sa mga host government. Lahat sila ngayon naman nagre-report about kung ano yung nagiging usapan nila sa mga host government. Attorney Kaunan, ano naman po yung mga programa na inilaan po ng OWA dito po sa nangyaring kagulangan sa Middle East para sa ating mga kababayang OFWs po? Monitoring kami, Sen. Rafi, and nag-provide na po kami ng assistance kasi meron po mga na-stranded tayong mga kababayan. As we speak, Sen. Rafi, halos abot na ng 400 po yung kababayan natin na natulungan natin. We provided hotel accommodation. Kasi po yung iba po hindi nagpo-provide ng hotel accommodation yung ibang airlines. Sa Britannica ng Philippine Airlines, paano po yung sa mga pasahero na sa airport ngayon na ipit at galing pa siya sa malayong lugar? Wala ba kayo pinoprovide muna na assistance, foods or accommodation or anything? We do provide passenger bill of rights, yung food po. At the same time po, kasi hindi lang po yung mga direct flights, meron rin pong connecting flights. So sinasabihan na po namin sila doon pa lang po sa origin stations nila na hindi na po matutuloy yung biyahe para hindi na rin po sila maiipit sa mga hubs po. At Tony Aldrich po ng Cebu Pacific, kumusta naman po yung mga flights ng Cebu Pacific? For Cebu Pacific po, we only operate to Dubai. And as of last night, meron po tayong Manila-Dubai flight na when we learned of the developments po in the Middle East, pinabalik po natin yung flight to Dubai. Meron po itong 408 passengers na dala-dala. Upon arrival po dito sa Manila, yung mga passengers po, binigyan po natin sila ng hot meals and then kasama po dun sa binigay na options po sa kanila ay
free rebooking po or conversion po ng ticket nila to travel fund. Yung corresponding Dubai-Manila flight po or yung return flight po sana nung papuntang Dubai na flight kagabi, kinancel na din po natin siya as of last night. Binigyan po namin ng one-on-one communications or nag-reach out po ang team namin doon sa mga passengers to inform them na cancel po yung flight nila. Yung sa flights po ng Cebu Pacific going to Riyadh, we are scheduled to have our inaugural flight to Riyadh tonight. As of now po, we are being informed na business as usual po sa airport sa Riyadh. We are still looking into whether if we need to postpone our flight, but yun po, as of now, we are to proceed as scheduled po. We intend to follow po the flight routes of other airlines para po safely po natin malilipad yung Manila-Riyadh flight natin. Secretary Hans, so ngayon wala pa tayong inilatag na programa para sa evacuation or repatriation ng mga OFWs natin sa Middle East na apektado ditong Sigalot. Sir, sa ngayon, ang status po natin ngayon, based also on the host countries, is to keep safe wherever they may be. In-country evacuation kung kinakailangan. At yun po ang pwede nating matulungan sa ngayon. Kung merong mga tao po na sa tingin nila sa alanganin silang lugar, pwede ilipat sa safe lugar within the same country. Pero yan po sa ngayon, in-country assistance and evacuation, basic needs kung kailangan ng tubig o pagkain. But hindi pa nga po tayo at the mass repatriation stage. Given yung limitation sa paglipad, number 1, at number 2, yung sa ating alert level po with the DFA, natabayanan po natin ang kung ano man aksyon ang meron ng DFA sa larangan na ito. In case lang, nag-escalate tong tension at kailangan ng sea or water assets na para sunduin yung ating mga OFWs doon kung kailangan. Naka-standby ba po yung ating military para sa sea assets or air assets in case kakailanganin po para sa evacuation po ng ating mga OFWs? At ano po itong mga gagamitin, mga aircraft or seacraft? Yes, sir. Now we have all contingency plans for different countries, particularly in the Middle East. Aligned to that, we have AFP contingency plans for those countries. And within those contingency plans, we have organized a task force for possible request of mass repatriation doon sa mga countries na yun coming from the DFA and DMW. And with regards to the assets, we have available CNIP assets from the Philippine Navy, and we have C-130s and transport aircraft from the Philippine Air Force. As of now, warning order has been released for the Philippine Air Force and Navy, as well as for possible use our civilian affiliated reserves if kailangan po, if ever need nating mass repatriate. Okay. We are just waiting for request, sir, from the DFA and DMW. Ayun. So, ibig sabihin, Colonel, always ready talaga militar natin, naka-standby lamang. Upon the request of DMW, of course, agad-agad makakapagbigay ka ng tulong, assistance. Yes, sir. Sa I will transport. just download a directive for them to mobilize. Thank you. Admin, Yes po, sir. Yes po, okay. Sen. Naka-ready ba yung budget ng OWA para sa mga OFWs natin na apektado dito sa Sigalot sa Middle East at kung kinakailangan nila ng financial assistance? Yes po, Sen. Ito po yung Emergency Repatriation Fund. Ito po talaga ang purpose ng pondong ito, ERF. Then yan ang kauna-una pong ginawa namin paraan ngayon na lahat po ng coach natin sa Middle East ay ma-replenish or maging optimal level po ang mga ERF nila. Currently po, as we speak, meron naman pong pondo, pero pinapadownload lang pa po natin para ini-expect na po natin na marami po tayong kababayan na kakailanganin ng tulong. So, naka-ready po yan, Sen. How much, kung pwede ho kayo magbanggit na amount na may expect ng mga OFWs natin na
voluntarily sila ay gustong ma-repatriate dahil in distress sila. So I understand, meron talaga sila matanggap. Magkano naman ang pwede na matanggap? Sir Ravi, sa atin po ngayon, kasama po doon sa package natin, of course, kasama po yung ticket nila, etc. Pero doon po sa financial assistance po natin, pwede po tayo magbigay between 30 to 50,000 sen. Yung po inaayos natin ngayon na mabudgetan yun, sen. What an update mula sa isang OFW mismo, si Mr. Benji Autencio. Medyo puyat po ng konti kasi nga hindi po masyadong makatulog kagabi dahil nagmamonitor din ako ng mangyayari o whatever kagabi. Kaya nagmadaling araw. Ayan. So, anyway, ngayon po ay thanks God, peaceful po dito sa lugar namin sa Alcobar. I believe dito din sa Riyadh. Okay, well, kasi humihingi ako ng update sa mga kaibigan ko sa Riyadh. So, okay naman daw doon. So, thanks God. Kagabi na medyo madaling araw, nakakarinig lang ako ng parang ugong ng mga aeroplano. Ngayon po, real time, ano po ang pumapasok sa inyong monitoring yung mga kaganapan sa Middle East dahil sa mga bansa na nabanggit ko na kanina? Nga ho, yung mga empleyado ng Dubai Airport na Pilipino na kinakailangan ng tulong ay nag-abot kamay po tayo sa kanila para tumulong. Meron ding mga certain mga outreach tayo, kaya po yung mga labor attachés natin on the ground and the OWA welfare officers are reaching out to the communities on the ground para makausap sila and to assure them na, kasi may konting kaba sila, kaya to assure them na hindi po kailangan na mag-panic o mag-grave alarm sa sitwasyon na habang hindi pa ho natin na nakikita talaga yung kung ano mang worst nitong hidwaan o sigalot na ito. Okay, Sec, ano po yung inyong mensahe sa ating mga OFWs, especially sa mga kamag-anak nila dito na nag-aalala? Malinaw po ang direktiba ng Pangulo sa amin ni Secretary Tess Lazaro ng DFA na bigyan ng proteksyon, alamin ang mga condition, status, kaya lagana po ang outreach natin sa Filipino community, sa mga groups, whether it's the ambassador or the labor attaché or the welfare officer ni Admin TY ay on the ground po lahat, all hands on deck kumbaga. And may hotline po tayo, 1348. We want to emphasize na hindi po ito cause ng to panic or to be gravely alarmed in the sense na hindi na po tayo, wala na po pag-asa at wala pong makakatulong kasi po natin dito pa rin ang pamahalaan ng host government. Very reassuring, Chair Sen, all over the Gulf and even in Israel na nagkakaroon po sila ng sapat na mga protection at protocols para sa mga kababayan natin. Subukan po kayo mag-alala. 1348 po. Meron pong pumapasok ngayon ng mga messages sa Facebook namin na yung missiles daw sa papuntang Bahrain, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagbagsak ng mga missiles. Pulitin niyo po ba ito? At, Yes. So anong alert level po sa Bahrain ngayon? At meron tayong 56,000 na mga OFWs dyan. Yes, and sa ngayon, advisories po ang ilalahad. Wala alert level sa ngayon raised in Bahrain. But patuloy din po ang pagmomonitor natin. Merong mga, nandyan po kasi ang malapit sa Bahrain ang Fifth Fleet ng US Navy. Kaya nga po, so dapat i-raise natin sa alert level 1 kasi ito nga po, ang dami raw po missiles tuloy-tuloy na tumatama. Base po doon sa nag-message sa amin. So siguro that is something that we have to evaluate at kausapin natin mga MWO natin doon kung meron maging yung konsulada. Ano mga contingency plan? Opo, Sen. Umaasa po tayo sa patuloy na pagrepasok, pag-review ng DFA dito sa mga alert levels. Handa po ang DMW at OWA at kami po ay sabi nga ni Sec, wala na pong tulugan, Sen Rafi. All hands on deck. On the ground po, pati po ang teams natin abroad at dito po sa Pilipinas. Ang panawagan lang po natin, lalo-lalo na po yung ating mga kababayan na may mga flight, siguro mas maganda po early coordination with the airlines para po hindi na po sila ma-inconvenience by the travel pa po dito. Sen Rafi, as you can see, mga kababayan, Ayun. Sen Rafi, hi tayo. Hello, ayun. Nasa Sen airport Rafi, sila ngayon. Okay, Yan. sa OFW lounge po kayo.
Nasa OFW Lounge po, Terminal 3 po. Okay, yun na. kumpleto Okay naman po. po Maganda sila. dyan. Nakapunta na ako dyan. Maganda yung setup dyan. Opo. Salamat sa Sec Hans. Salamat po sa suporta, Sen. Rafi, kasi ngayon po nakikita natin na hindi po sila pakalat-kalat. Meron po silang napapanghingan dito, may pagkain. At saka ngayon po, ina-assist natin, lalong-lalo na po yung mga... Okay, so yan lang muna sa ngayon. And pag meron po kaming bagong update, of course, mga kababayan natin, mga OFWs, mga kamag-anak ng OFWs, will always be in touch with the authorities, yung DMW, OWA, maging yung DFA. So we'll update you every now and then. Maraming salamat po, Secretary Hans Kakdak at Attorney Kaunan ng OWA, Administrator. Salamat po, sa inyo. salamat po, Sen. Thank you. At patuloy po kaming mag-update sa inyo, Sen, as our chair din po sa Migrant Workers Committee. Thank you. Keep safe Thank you everybody. po, sir.